gusto namin malaman kung meron kang nalalaman tungkol dito sa nabanggit na assassination plot laban sa Duterte family na supposedly ito ay Operation Romanov. Kasi nga, ito yung pinakapasakali ni VP Sara nung tinanong siya about her security nung isang female supporter during her live stream. Ano? Ito yung parang pasakali na dun sa banta na ipapatay si PBBM First Lady at House Speaker kung siya ay patayin. Meron po ba kayong nalalaman tungkol dito sa assassination plot naman po laban sa pamilya Duterte? Yung particular term na o plan na Romanov, ngayon ko lang narinig yan. Pero yung threat laban sa kanya, ay narinig ko na yan sa mga, may mga source na nagsasabi sa akin. Pero yung particular na Romanov, ngayon ko lang yan narinig. Also, she didn't take the threat seriously? Kasi yun ang sinasabi sa ng mga law enforcement agencies. She never told us about it. Hindi naman siya nagsabi na may banta laban sa buhay niya. Senator Bato, hindi niya pinarating sa ating mga kinauukulan? I'm not sure, pero I think nagpa-blatter siya sa police station about the street. May mga record ata. Yan, hindi ko sigurado ha. Kasi that's normal. Normal yan. Pag may matanggap kang information na gano'n, kahit siguro, kahit nag-ano ka kabisi, hanap ka rin ng time na maparating mo ito sa kinaukulan, no? Sa mga security people, sa law enforcement. I think nagpa-blatter ba siya o something like that, pinareport niya? Ito pong mga pinakawalang salita ni VP Sara na banta sa buhay ng first couple at ng House Speaker, but conditioned on, ang condition is kung papatayin siya. Meron na siyang kinausap na assassin, no? Na para patayin din. Wag titigil hanggat hindi napapatay silang lahat. Sa inyo pong palagay, meron bang batas na nilabag si VP Sara? Ako wala eh. Nag-iisip-isip ako talaga. Hindi ako lawyer ha. Ako law enforcer lang. Pero marami na rin tayong kaso na na-file. Wala ako nakita na will it fall under grave threat? Kung hindi rin mag-grave threat dahil may condition eh. Patayin niyo muna ako bago ko kayo ipapatay. Parang gano'n, di ba? So, paano ba yan? Paano ba? Ano bang maging kuha niyan? Pero, Senator Bongo, hindi, Senator Bato, ang tanong ko po, matagal nyo na pong kilala si VP Sara, di ba, naging mayor, naging vice president and all that. Pag siya po ay nagbibitaw ng ganyan, sa 10 sinabi niya, ilan po doon porsyento ang ginagawa po niya? Siya ba ay talagang... Actually, silang mag-ama. Di ba pag sabihin nila... Hyperbole. Joke only. Joke. Kayo naman, hindi kayo makuha sa biro. Or nako, babae lang yan na uminit ang ulo. Di ba? Baka meron siyang period niya or whatever. Pero kayo po, sa pagka-personal yung pagkakilala kay VP Sara po, sa 10 sinasabi po niya, ilan po doon niya ang ginagawa, ang tinututuo po niya? Ibang konteksto kasi ito eh. Yung kung isipin natin, masyadong under stress siya, masyado siya nagigipit, masyado siya nagagalit. So, emotions are high. Kaya pwede magsabi ng ganito, ganon. Pero just take it from the former president, yung kanyang ama. Duterte pa rin yan. So, ano yung style ng ama, pwedeng na-adapt ng anak. Di ba? Yung kanyang mga yung element of pananakot ba na kung si Presidente Duterte, yung ama ay magsabi na kayong mga durugista, papatayin ko kayong lahat.
So, nagsusurrender lahat, di ba? Oo. Magaling sa saywar magaling sa saywar. Oo. Ito naman si Oy, ang Vice dami rin naman, Presidente. ang dami na naman, madami naman tinutuo din. Maraming tinutuo. Oo, Senator, marami din naman yung tinutuong pinapatay yung mga drugista. May namatay dahil sa enkwentro, may pinatay dahil gustong i-silence ng grupo nila. Mayroong, alam mo na, pero hindi naman yung talaga pinatay dahil utos ni Presidente Duterte na patayin. Oo. Sino bang pulis na susunod sa ganong klaseng utos? Oo. So, Senator Bato, kayo po, no, on a personal note, ano pong payo po niyo kay VP Sara? Dapat ba sagutin na lang niya para tapos na? Kasi yun lang naman hinihingi daw ng mga kongresista. O maninindigan kayo, sinusuportan niyo si VP Sara na wag siyang i-single out kasi political persecution daw ito, no? Dahil nakikita nga siyang parang threat sa susunod po na presidential election sa 2028. Nangunguna, survey. Oo. Kayo po, your unsolicited advice, kung kayo po ay tatanungin po ni VP Sara, para matapos na ito, para may kapayapaan, para may closure, kumbaga, ano po ang inyong unsolicited advice? Hindi naman siguro natin kailangang i-advise yan sa kanya dahil sinasagot naman nila lahat. Nag-attend naman sila. Yung mga staff niya na hinahanap, nandoon naman, di ba? They presented themselves, sinasagot ang mga questions. Si Inday Sara rin, si Vice President Sara, sinasagot rin niya yung mga tanong sa kanya. So, she is confronting the issue head-on. Ang advice ko sa kanya, kagaya kahapon, bago siya umalis pupuntang house, sabi ko, Day, kuhan ka lang. Ang advice ko lang sa'yo, alam ko mas matalino ka kaysa akin, pero mas matanda ako sa'yo. Ang advice ko lang sa'yo, Day, is pag medyo tumaas na yung dugo mo, deep breathing ka, Day. Deep breathing ka. Deep breathing. Deep breathing para medyo kuhan yung reaction mo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.